Eh marami naman dyan, dapat nung pa nag-resign. Actually, first time in the history of the Senate nga na pag may kumusyon sa legitimacy mo, diba? Parang magbibigay daan ka talaga na ayoko nang may cloud of doubt nga sa pagka-legitimate ko as a legislator, diba? Hindi ka na si Gloria. Narinig ko sa 30 degrees sa show na sabi, wala sa kultura ng Pilipino yung mag-resign dahil sa delikadesa. Baka nga daw new breed of police. Sa history talaga, parang ano eh. Kauna-unaan siya. Dahil nire-research ko sinong mga senador ang nag-resign eh. Marami pero kinuha para may posisyon sa gobyerno. Si Senador Raul Manglapos, ginawang DFA Secretary. Gingon, naging Vice President. Si Noy, naging Pangulo. O, mga kinuha eh. Okay, bantay bagyo na tayo, mga igan. Kanina, signal number 3 yun eh. Okay. Base sa pinakuling ulat ng Pag-asa, patuloy na kumikilos ang bagyong Kabayan, papunta sa hilagang Taiwan, ang bagal. Kanina alas 4 ng madaling araw, namataan ang sentro ng bagyo. Kabayan, 860 kilometro. Diyan po sa east-northeast of Basco, Batanes. At tataglay pa rin ito ng lakas ng hangin na umaabot sa 165 kilometers per hour. At ang bugso ng kanyang hangin umaabot sa 200. Malakas to, kilometers per hour. Kawawa naman ng Taiwan. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran na direksyon sa bilis na 13 kilometers per hour. Masyadong malayo ng bagyo Kabayan para po direkta maka-apekto sa ating bansa. Pero, yun nga, yung habagat naman, di ba? Nandyan lang at may mga low pressure area pa. O, ano nangyari? Yun ba yung Kabayan yung dapat mapuntan Japan nung una? Oo. Ngayon Taiwan na? Oo. Hindi siya talaga naka-move on. Nag-ibang move on pala. So, ingat po yung Southern Luzon. Dahil magkakaroon po ng paglakas pa ng habagat na siya nagdudulot ng pag-ulan. Ayan. Huwag niyo na ibalik si Kabayan. Huwag na ibalik si Kabayan. Huwag na. Ayan, okay. Sa putong ito, alamin natin yung mga pagbaha ng problema sa Metro Manila. Nandiyan po sa MMDA Flood Control Center sa Makati, Susan Enriquez. Yan. Susan. Yes, good morning Arnold. Good morning po mga kapuso at siyempre sa mga kasamahan natin sa studio. Dito po tayo ngayon sa Orense, sa Makati, sa MMDA dahil kahapon po ay inilunsad nila yung Flood Control Information Center dahil alam naman ho natin na talaga isa sa mga pangunahing problema dito sa Metro Manila ay yung mga pagbabaha sa iba't ibang lugar dito. Yan, ano? So ito ay inilunsad nila para malaman nila kung saan yung mga madaling binabaha at paano ba ito makakatulong ano? Doon sa ating mga government agencies na siya nagbibigay ng suporta doon sa mga kababayan natin na nabibiktima ng mga pagbabaha. Ngayon, aalamin natin kung gaano ka-high-tech ang equipment na ito. Paano ito nakakatulong para ma-monitor yung mga lugar na madaling binabaha. Bibigyan ko kayo ng sample dito, yung sa Malabon Terminal. Ayan, no? Wala namang pag-ulan ngayon, pero kitang-kita ho natin dito na doon sa Malabon Terminal ay mayroon pang tubig. Yan. Doon sa kanilang mga nakalagay dito, mga LCD monitors, ay madali ho nilang na-monitor ang mga lugar na nagkakaroon ng pagbaha. So, mamaya ho, aalamin natin yan sa pag-usad ng ating programa kung paano makakatulong ang mga inilagay na equipment na ito dito sa ating problema sa pagbabaha, lalong-lalo na ho ngayon na napakabilis magbaha sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. So, lahat ng ho yan ay sa pagbabalik natin mula po dito sa MMDA sa Orense, lungsod ng Makati. Back to studio po tayo. Okay, maraming salamat, Susan Enriquez. At kahapon dahil pa rin sa magulan, biglang sinuspinde ng Department of Education ang klase ng mga panghapon na estudyante sa National Capital Region. Kaya ang ilang mga magulang at estudyante nagagalit at nanghihinahin sa ginawang suspensyon sa gitna ng araw. Pero depensa ng DepEd, ang anunsyo nila ay para rin sa kaligtasan ng mga estudyante. Sa pagtaya ng Pag-asa kasi inaasang lalakas ang busang ulan kahapon. Hindi nangyari. Dagdag ng DepEd, hindi naman dapat mabahala ang mga estudyante at magulang na magkukulang sa class days. Sa kanilang bilang kasi hindi pa naman daw kailangan ng make-up classes. Base kasi sa school calendar, may 202 days na pasukan ng mga estudyante. 180 days ang teaching learning days, 22 days naman po ang buffer days o nakalaan para sa mga holiday at posibleng class suspension. Pero dahil sa sunod-sunod na suspension dahil sa mga bagyo, bukas ang DepEd sa Suwestyo na gawing Setyembre ang pasukan. Kaya lamang marami din po ang tutol dito. Bagyo din na Setyembre. Oo. Wala na talagang ano tayo, daanan na. Schooling na to. Lahat na sa bahay na lang, wala na lumalabas. Ba't ka na magdeklara ng walang pasok? May reklamo. Huwag magdeklara, may reklamo. You can't please everyone. Ba't di na lang talagang
ang pagsuspindi po ng klase ngayon ay idinedeklara ko na sarili nyo ng desisyon. Di ba? Kaligtasan mo naman yun eh. Kayo naman may O, wala alam lang dun sa talaga. lugar ninyo kung binabaha. Naghahanap lang talaga ng masisisi. Actually, Kasi kung may- tingnan mo, taon-taon, alam mo yung lugar mo kung baha. Yes. Alam mo yung eskwelahan kung di ba? Dadaanan mo kung... Naghahanap ka lang siguro ng masisisi na lang. Kasi kung may sistema naman yung eskwelahan, hindi magkakaproblema eh, di ba? Doon lang nagkakasisihan kapag nalate na. Kapag yung eskwelahan, naghihintay ng abiso mula sa DepEd or sa CHED, doon minsan nagkakaproblema. Kasi yung mga magulang, magreklamo sila. Either nandun na yung anak nila or papasok na. Oo. So, siguro sana yung mga school administrators na lang din ang magsabi na, di ba? Yan ang makasalan ay kumakita talaga sa satellite na ang kapal ng ulap na may daladalang mabigat na pag-ulan. O anong gagawin Well, natin? I'm sure may kulang pa sa equipment ng pag-asa. Kasi like, for example, sa ibang bansa, syempre nakukumpara mo din sa ibang bansa. Oo. For example, Japan, pag sinabing at 6 o'clock p.m. uulan, talagang 6 p.m. umuulan. Oo. Talagang Edita. Kasi sa Doppler yata na kailangan nila, sa kunwari sa 100, dalawa lang ang meron. Parang Hindi, ganun siya actually, kakonti dun sa atin. Pinapatay pa. Pinapatay mo. Marami na mabago ngayon dahil tuwing magbibigay ang pag-asa ng weather bulletin, may kasama ng dami ng ulan. Oo, rainfall. 30 millimeter, may ganun na sila ngayon eh. naman. Oo. Medyo malayo pa, pero... Oo. Yes. Pero Oo. improving. Ang lagi lang nagtataka ang marami, gusto nila lagi ideklarang walang pasok kasi umaaraw. Oras na sabihin, di ba? Kahapon ang sama ng panahon, pagdeklara ng walang pasok, abay, Tsaka biglang sumikat ang araw. Actually, nalolow moral na ngayon mga forecasters Oo nga. natin. Dahil, Pero hindi dapat sisihin Siyempre, talaga. nalaki ng sweldo ng mga offer sa ibang bansa. Exactly. Pero Parang nanatili Singapore, sila 50,000 dito. pesos. Baka daw may dalawa tayong forecasters na umalis na. So parang, huwag naman natin laging sisihin Di ba sila sila. nag-invento o gustong maabala kayo, di ba? Sumusunod din lang naman sila sa equipment na meron sila. Sana papunta rin tayo doon. Samantala, ito po sa ibang balita, matapos sa isigawang operasyon sa spinal cord ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo, si dating First Gentleman Mike Arroyo naman ang naospital sa Hong Kong. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Inocencia Ferrer Jr., nagtungo raw ang unang Ginoo sa Hong Kong nitong linggo para ipasuri ang iniindang kondisyon sa puso na dissecting aortic aneurysm. Noong isang linggo pa raw nakatakda ang check-up ni dating First Gentleman Mike Arroyo pero naipagpaliban ito para masamahan ang dating Pangulo sa kanyang operasyon. Subalit lalo raw na stress si FG na operahan ng asawa kaya kinailangan daw niya agad magpatingin. Nakatakda sanang humarap sa Senado ang unang Ginoo sa susunod na linggo para sa pagdinig ng maanumalyang pagbili ng segunda manong chopper ng PNP bilang brand new. Pero ayon pa sa abogado ni Arroyo, handa naman raw harapin ni FG ang mga issue oras na mabigyan siya ng pahintulot ng kanyang mga doktor. Samantala, paiimbestigahan na ng DepEd ang insidente ng pagpapahubad ng isang guro sa isang 17 gulang na estudyante sa Zamboanga City. Kwento ng estudyanteng tinago sa pangalang Joanne, nangyari umano ito ng kapkapan ang lahat ng mga estudyante sa kanilang classroom sa Zamboanga National High School West. Kasunod ang pagkawala umano ng perang iniwan ng guro sa kanyang bag. Pero si Joanne lamang daw ang pinaghubad ng lahat ng kanyang damit sa isang sulok ng kwarto. Kabilang po ang kanyang turong na isang religious headdress. Pinaulit pa raw ang pagpapahubad na ito ng 2 beses para makasiguro. Dala ng kahiyang inabot sa nangyari, hindi na muling pumasok si Joanne sa eskwela at agad niyang inireport ang insidente sa PNP Women's Desk. Ayon naman sa principal ng eskwelahan, makikipagtulungan daw sila sa investigasyon sa insidente. Yun nga, Arestado ang 2 sakay ng taxi matapos umano nilang takbuhan ng mga barangay tanod na sumisita sa kanila sa Mandaluyong City. Sa pagmamadali, nabanggapan ng taxi ang gate. 2 sasakyan, bagay ang motorsiklo ng barangay. Yan po ang report ni Jay Sabale. Jay! Igan, 20 anyos na lalaking sinita ng mga barangay tanod sa Mandaluyong City matapos nilang sumubok na tumakas. Nakasakay sa isang taxi ang 2 lalaki ng parahin para i-verify ng mga tanod, ngunit imbis na tumigil ay humarurot pa ang mga ito. Sa tangkang pagtakas, binanggapan ng mga ito ang isang steel gate para makalabas